Mas maraming dayuhang bayarang sundalo sa hanay ng sandatahang lakas ng Ukraine, pinakamataas na sahod sa mundo para sa mga tropang panglusob at mga sundalong impanterya, demobilisasyon, mga kontrata para sa SZCH, at kahit reforma sa TCK pero kaunti pang hintay. Sa Ukraine, inilunsad ang pinakamalaking reforma sa hukbo para mapabuti ang kondisyon ng serbisyo. Maraming usapin doon, mula sa mga transparent na paglipat, pagpapaliban ng serbisyo sa hukbo at takdang kontrata ng mga infantry. Gusto ko lang bigang diin ang puntong ito sa reforma. Binubuksan namin ang merkado sa pagre-recruit ng mga dayuhan. Ang ambisyosong layunin na mahigit 50% ng mga tropang panglusob at mga sundalong impanterya sa hanay ng sandatahang lakas ng Ukraina ay mga legyonaryo. Ang mga pribadong kumpanyang pang-recruit ay pumipili ng mga kandidato sa ibang bansa at nagpapadala ng voluntaryo sa Ukraina. Siyempre, ito ay isang ambisyosong layunin pero sa wakas ay nagkaroon na ng totoong mekanismo para maisakatuparan ito. Sinabi ni Zelensky na may pondo na para sa sweldo ng mga sundalong impanterya aabot ng $10,000 kada buwan. Sa episode na ito, tatalakay natin ang detalye ng bagong reforma sa hukbo at kung ano ang mangyayari sa TTSK. May bago silang ipinapangako pero talakayin muna natin isa-isa. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong tanong ninyo. Mag-iiwan ng mahabang komento sa video na ito. Mahalaga ito para sa pagpapalaganap ng episode na ito sa YouTube at lubos ko itong pinahahalagahan. Sinimulan natin ang sistematikong pagbabago sa mga puwersa ng depensa. Unang yugto, ang pagiging epektibo at makatarungan na nagsisimula sa malinaw na patakaran. Dahil dito, ang mga sundalong impanterya at mga tropang panglusob ng Ukraina ay tatanggap ng pinakamataas na sahod sa mundo. Bukod pa rito, magkakaroon ng 3 uri ng kontrata ang mga sundalo at pagkatapos nito ay mapagkakalooban sila ng tunay na pagpapaliban sa serbisyo militar. Ayon sa ipinakilalang reforma ng hukbong sandatahan mula sa Ministry ng Depensa ng Ukraina ngayong araw, ang karaniwang sahod ng isang sundalong infantry ng Ukraina ay aabot sa 300,000 hryvnia kada buwan. Halos $7,000 na yon doon at ang pinakamataas na maaring kitain ng isang infantry kada buwan ay 460,000 hryvnia na mahigit $10,000 kada buwan. Paano makakamit ang ganitong mga halaga at paano mangyayari na magkakaroon ng ganitong kalaking sahod? Ganito kakalkulahin ang sahod at ngayon ipinakita ng Ministry ng Depensa ng Ukraina ang formula nito. Ibig sabihin, 20,000 hryvnia ang pangunahing sahod, 10,000 hryvnia ang idadagdag para sa bawat araw sa mga posisyon at 20,000 hryvnia para sa bawat araw ng aktibong paghahanap at pag-atake. Ibig sabihin, tinutukoy dito ang aktual na aksyon sa harap at 40,000 hryvnia bawat araw ng pagsugod kapag totoong sumasalakay ang unit sa posisyon ng mga mananakop. Bukod dito, ang pinakamababang sahod sa likuran ay tataas mula 20 hanggang 30,000 hryvnia at tataas din ang bayad ayon sa panganib, habang mas malapit sa frontline, mas malaki ang dagdag. Dodoblehin ang sahod ng mga namumuno sa unit ng labanan. Inanunsyo rin ang paglulunsad ng 3 bagong uri ng kontrata. Kontrata para sa impanterya at paglusob para sa mga impanterista, tropang panglusob, sniper at scout. Ang kontrata ay 10 o 14 na buwan at may obligadong pagpapaliban mula sa mobilisasyon pagkatapos ng kontrata. Tatalakayin din natin kung paano ito kinukwenta. Ang ikalawang uri ay kontrata sa labanan para sa mga posisyong panglabanan, maliban sa mga posisyong impanterya at panglusob, tumatagal ng 24 na buwan at may kasunod na pagpapaliban mula sa mobilisasyon. Ito ay may kasamang karagdagang bayad kada buwan. 30,000 para sa mga posisyon sa pamamahala at suporta, 50,000 sa mga command post at 100,000 kapag nasa labanan. Ang sundalo na nasa kontrata ng labanan na pansamantalang nasa pansamantalang atas o bakasyon ay tumatanggap ng karagdagang 10,000 hryvnia bukod sa kanyang pangunahing sahod. Sa ganitong paraan, tumatanggap siya ng hindi bababa sa 30,000 hryvnia bawat buwan kahit nasa misyon, nasa likod ng mga linya o bakasyon. Ang ikatlong uri ng kontrata ay batayang kontrata para sa logistiko, staff at technical na espesyalista. 24 na buwan ang tagal, pwedeng lumipat sa kontratang panglaban o pang-impanterya. Narito ang pangunahing 6 na buwang palugit na ibinigay matapos ang kontrata na siyang pinakamababang panahon. Dito, ang pinakamataas na kita ay 120,000 hryvnia bawat buwan sa ikatlong kontrata. Paano naman ang pagpapaliban? Dito natin ito detalyehan.
Kapag pumirma ka ng kontrata ng hanggang 14 na buwan, may garantisadong pangunahing palugit na 6 na buwan. Dagdag pa, may 3 buwang palugit bawat buwan ng pagtupad ng mga gawaing panglaban. Dagdag pa, 6 na buwan para sa bawat taon ng serbisyo mula 2022 hanggang sa pagpirma ng bagong kontrata. At dagdag pa, 1 buwan para sa bawat taon ng serbisyo bago ang 2022. Halimbawa, kung ang isang aktibong sundalo ay pumirma ng kontrata para sa 10 buwan, ginugol ang 2 buwan sa labanan. At bago iyon ay may 2 taon ng serbisyo. Simula 2022, makakaroon siya ng karapatang magkaroon ng 2 taong deferment pagkatapos ng pagtatapos ng kontrata. Ibig sabihin, 6 na buwang garantisado, 6 na buwan para sa serbisyo sa labanan at 1 taon para sa mga nakaraang taon ng serbisyo mula 2022. Ang 6 na buwang deferment na nabanggit ay ang pinakamababang panahon. Sa aktual na sitwasyon, mas mahaba pa ito. Halimbawa, para sa isang infantryman na naglingkod ng 10 buwan at 4 na buwan dito ay nasa labanan, ang deferment ay 6 plus 12 buwan. Kaya 1.5 taon talaga yon. Ang mga kasalukuyang nagsisilbi na sa ilalim ng kontrata ay maaring muling pumirma ng kontrata sa mga bagong kondisyon na may malinaw na takdang panahon ng serbisyo at deferment na isinasaalang-alang ang panahon ng serbisyo na natapos na. Isa pang mahalagang tanong, katarungan para sa mga pinakamatagal sa puwersa ng depensa at sa labanan. Sisimulan natin ang unti-unting pagpapalaya mula serbisyo para sa kanila bago matapos ang taon. Kasabay nito, pwedeng muling pumirma ng kontrata ang mga sundalong kasulukuyang nasa ilalim ng kontrata ayon sa bagong mga kondisyon. Para sa transparency, ilulunsad ang isang sistema ng pagmomonitor para sa mga tropang pang-assault at impanterya upang mapatunayan ang presensya sa mga posisyon. Ipinatupad na rin ang mga bagong bayad para sa pagtupad ng mga gawaing pangkombat sa prente. Halimbawa, mayroong 100,000 hryvnia o mga 2,200 dolyar para sa bawat nahuling okupante at 15,000 hryvnia para sa bawat kalabang napatay sa direktang labanan o sa putukan. Ang pinakamalaking usap-usapan sa reforma ng hukbo ngayon ay ang pagre-recruit ng mga dayuhan. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Ukraine, layunin nilang higit sa kalahati ng mga tropang pang-assault at mga impantero ng sandatang lakas ng Ukraine ay mga dayuhan. Mahalaga ito dahil matagal nang pinag-uusapan ang pagre-recruit ng mga dayuhan lalo na't may totoong demand. Matagal nang may mga pribadong kumpanya ng militar pero sa Ukraine hindi pa nila ito ginagawa noon. Ngayon lang nila ito ipinatupad sa antas ng estado. Medyo huli na pero mas okay na ito kaysa wala. Malinaw na ang layuning magkaroon ng 50 dayuhan sa infantry at assault troops ay napaka-ambisyoso. Pero sabi nga nila, kung hindi ka magtatakda ng mga layunin, siguradong wala talagang mangyayari. Ngayon, ang gusto ko na lang ay magpaabot ng good luck sa pagpapatupad nito. Para sa mga nasa SZCH, ito ay di-autorisadong pag-alis sa unit ng militar, kaya para sa kanila, magbubukas ng pagkakataon para makabalik. Pero sa loob lang ng 100 araw, epektibo ang mekanismo mula sa petsa ng pagpasok sa bisa ng resolusyon ng gabinete ng mga ministro. Maaring bumalik ang mga sundalo sa estrukturang pinanggalingan nila nang gawin nila ang SZCH. Ngunit maaari nilang piliin ang unit at komandante kung saan nais nilang ipagpatuloy ang serbisyo. Kailan nga ba ito magsisimula? Siniguro ngayon ni Pangulong Zelensky na may pondo para sa reformang ito. Humiling na ng dagdag na pondo ang Ukraine mula sa mga NATO na bansa. At sa tingin ko, ang reformang ito ay binuo talaga kasama ng mga kaalyado at mga kasosyo lalo na sa Europa. Kaya siguradaw na uunawaan nila doon na kailangan talaga ng karagdagang pera at malinaw na isinama na nila ito. Nangako si Zelensky na ngayong buwan magsisimula ang dagdag na bayad sa mga sundalo at posibleng maganap ang unang demobilisasyon bago matapos ang taon. Ano ang mangyayari sa mga sentro ng enlistment at pagtalaga sa militar? Sa ngayon, wala pang bagong balita. Ayon kay punong ministro ng Ukraine Yulia Svyrydenko, unahin nila ang reforma sa sahod ng sundalo. At pagkatapos ay saka pa lang natin pag-uusapan ang tungkol sa TCK. Narito ang kanyang sinabi. Reforma sa TCK. Mauna sa mahirap na reformang ito, ang reforma sa pasahod. Yan ang una. Yan ang kasalukuyang pinagtatrabahuhan ng ministro ng Depensa. Ang susunod na hakbang ay ang kontrata para sa infantry at assault troops, kasunod ng pagbabago ng haba ng serbisyo.
Pagkatapos nito, tututok na tayo sa reforma ng TCK. Ito ang pinakamahirap na reforma at tanong na hinaharap ng lipon ng Ukranyano ngayon. Ito ang pinagtatrabahuhan ng Ministro ng Depensa. Sa madaling salita, una ang pagpapatupad ng mga pagbabago sa hukbong sandatahan, kontrata, pagpapaliban, legyonaryo at abapatpe. Mahalaga rin ang usapin ng sahod. Darating na rin ang reforma ng TCK. Mga kaibigan, ano masasabi ninyo sa bagong reforma ng hukbong sandatahan? Komento lang sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. May YouTube channel ako sa wikang Ukranyano, si Alexei Pichi. Nasa description ng video ang link. Kung gusto ninyong balita sa Ukranyano, bisitahin at mag-subscribe kayo. Matutuwa akong makita rin kayo doon. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.